4 na biktima ng palit-ulo scam sa isang ospital sa Valenzuela binigyan ng tig 1 milyong pisong financial assistance. Kalimutan na lang po natin yun kasi okay naman Kumbaga, maayos naman ang kabilang partido, maayos na rin naman kami. Kumbaga, hanggang doon na lang yun. Sana lang hindi pa mamarisan po ng ibang hospitals at ibang private sector. Plano sa pagkuha ng Pilipinas ng mid-range capability missile isinasagawa na ayon sa Philippine Army. Yes, there are plans, there are negotiations because we see its feasibility and adaptability. The Army was tasked to come up with plans, come up with plans to contribute to the comprehensive archipelagic defense. And one of our input is to be able to defend this land is through this type of platform. Pagbuwag sa private armed groups, muling ipinanawagan ng Commission on Elections kasunod ng ambush sa election supervisor ng Sulu. Buwagin ang private armies bago pumasok ang campaign period sa Pebrero at lalong-lalo na sa Marso 28 kung kailan papasok ang campaign period sa local position. International at local lawyers naniniwalang hindi na kailangan ng pag-aaral ng legal experts ang pagbibigay ng clemency kay Mary Jane Veloso. Hindi na kailangan sinasabi ni Presidente. Sa katunayan, pwede nga niya unahan Sa katunayan, pwede hindi naman doon sa proseso na yun kasi nga, absolute power na yan bilang chief executive. Pagtatanggal ng purchase booklet bilang requirement sa medical discounts, laking ginhawa para sa mga senior citizen. Malaking ginawa po kahit hindi lang magamit ng booklet. Malaking bagay po yun. Dahil hindi mo naman madala-dala parati yun Pahirapang parking space at heavy traffic, sumalubong sa mga bakasyonista sa Baguio City. Wala. Super hirap. Walang mahalaban ng parking. Okay naman, medyo gumagalaw pa naman ang traffic, hindi naman masyadong matagal. Sa parking, yun lang talagang problema. Walang mapagparkat ng mga bisita Posibleng pagtaas ng kaso ng heart attack at stroke ngayong holiday season, mahigpit na binabantayan ng Department of Health. Kami na nagtatrabaho sa emergency department, sunod-sunod ang nakukuha naming heart attack, stroke, diabetic coma, and some of them die. Hindi natin nalalathala ito. So ngayon, I need your help, Marami kasi, pagdating ng Pasko, bawal ang mataas ang kolesterol, mataas ang BP. Sasabihin nila, once a year lang naman, kakain sila ng lechon, matataba, mamantika, matatamis. So, nagre-remind kami ngayon, yung overeating in Christmas. COMELEC hindi maglilipat ng mga tauhan kahit may natanggap na banta ang ilang election officers. Yung mismo mga local COMELEC namin, ayaw din nila mismo lumipat o ilipat sila kahit na may natatanggap silang threats. Pinaluwag na kalsada, mga bagong upuan at bagong air conditioning unit, ilan sa mga improvements sa NAIA. Malinis siya, tsaka hindi siya yung dating hindi alanganin kang maupo kasi may kalawang, may Ito okay naman. Maganda talaga. Dati kasi naabutan ko, ito yung pagano na. Pero ito maganda. Ang komportable siyempre. Mary Jane Veloso natupad ang hiling na makasama ang pamilya noong December 25. Clemency patuloy na panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-usap po kami ng anak ko na konting tiis na lang anak, sabi ko, at may awa ang Diyos kako. Mag-iimala ang Diyos kako, makakauwi ka rin kaagad. Opo nanay ka. US DOJ, aatasan ni President Donald Trump na ituloy ang death penalty. Mga biktima ng paputok bago ang pagpapalit ng taon, mabilis na tumataas base sa tala ng Department of Health. 9 na taong gulang na bata kasama sa mga biktima na dinala sa East Avenue Medical Center. Since nag-start ang monitoring ng Ligtas Christmas 2024 noong December 21, meron na po kaming naitala na 4 na kaso ng fireworks-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. 115 social media pages na iligal na nagbebenta ng paputok, burado na.
halaga ng mga nahuling unregistered firecrackers umabot na sa 76,000 pesos ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Wala ako ngayong numbers ng mga nahuli natin, but based on the reports na nakita ko, I just assume only last Monday, no? Dito sa Anti-Cybercrime Group. So, marami-rami na rin yung mga nahuli. Dalawang umano'y fixer nahuli sa Batangas Port. Mga pasahero pinag-iingat ng Philippine Coast Guard. Ito nga yung ating binabantayan din. Hindi na ito mangyari pa sa ating mga kababayan para mas magiging smooth ang gagawin ng ating mga pasahero at walang mag-iiritan na magiging dulot naman na mag-encourage ng iba pang mapagsamantalang mga individual. Ilang kalsada papasok sa Bicol Region, nananatiling one lane ang nagagamit. Daan sa Libmanan, Camarines Sur, nagkaroon ng bitak. Ngayon sir, ang sitwasyon sa Andaya Highway, flowing naman po ang traffic. Maliban lang sa pagsikip dito sa bandang Kabutagan, Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Kasi one lane lang po dyan sa barangay area na yan. Vice President Sara Duterte muling tiniyak na nakahandang harapin ang impeachment complaint. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga tatayong abogado ni VP Sara. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IDP. Pinakamaraming pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na itala ngayong holiday season. We were pleasantly surprised sa numbers natin. No? We anticipated many but not this big. Department of Health Hospitals naka-code white na. Kahandaan sa posibleng pagdating ng mga pasyente sa pagpapalit ng taon, tiniyak. Pag sinabi pong code white, huwag tayong matakot. Ibig sabihin po yan, mas marami pong instrumento, mas maraming panghugas, mga gamot, anesthesia, para kung kailangan pong putulin ang mga daliri at paa at kamay. Na huwag na ho natin sanang gawin, kaya mag-iwas paputok na lamang ho tayo. Department of Foreign Affairs patuloy na tinatrabaho ang pardon sa 13 Pinay surrogates sa Cambodia. At South Korean lawmakers bumoto pabor sa impeachment ni Acting President Han Duck-soo